Adrian Broner na kasama si Tank Davis. Kumuha ng babae si Broner at pinasok sa kanyang kwarto habang bumebembang. Rico Verhoeven naka-sparring pala niya dati si Tyson Fury at pinahirapan. Kit Thurman hindi pa rin nakamove on at galit na galit sa referee na naghinto sa laban niya. Yan ang mainit na balita ngayon mga boss. Unahin natin si Kit Thurman dahil may bago siyang interview. Galit na galit si Thurman sa naging desisyon ni referee Thomas Taylor dahil sa paghinto sa laban niya kay Sebastian Fundora. March 2026 pa ang laban na ito pero hindi pa nakamove on si Thurman. Gate ni Thurman na masyadong maagang pag-awat ng referee sa round 6, hindi raw siya bumagsak o napatumba kahit isang beses sa buong laban. Sinabi niya na ang referee na yon ay isang puting kuneho o white rabbit na bigla na lang tumalon sa gitna para tapusin ang laban habang nagkakasarapan daw sa palitan ng suntok. Sinabi ni Thurman na karamihan sa mga binitawang sunod-sunod na suntok ni Fundora ay nasa lag niya kaya hindi raw siya direktang napinsala. Diskarte raw talaga ni Thurman na hayaang mapagod at maging burara si Fundora sa bandang huli. Kung binigyan lang daw siya ng sapat na minuto, tiyak na makagawa ng mali si Fundora at doon daw niya babaliktarin ang laban. Sinabi rin ni Thurman na hindi man lang daw siya nakakuha ng credit dahil maganda naman ang kanyang depensa. Kaya dapat yung referee na yon ay hindi na raw kukunin na mag-referee sa isang malaking main event. Ayan mga boss, ang banat ni Kit Thurman. Ano ang reaksyon nyo dyan? Samantala, Tank Davis muling nagpakita sa live ni Adrian Broner. Hindi naman nagbigay ng payag si Tank Davis mga boss at mukhang busy ito. Kaya abangan natin ang reaksyon ni Tank Davis tungkol sa pinag-utos ng WBA kontra Floyd Schofield. Kailangan na niya depensa ng WBA belt. Samantala, meron niya pong isang magandang babae dito. Tinanong ni Adrian Broner kung magkano raw ba ang ibabayad sa kanya para ito ay tirahin. Sinabi naman ng babae ang halaga mga boss, kaya pumayag si Broner. Tapos meron isang clip na biglang pinasok yung kwarto ni Broner habang tumitira mga boss. So napakalupit talaga ni Broner mga boss. Mukhang sasayangin na naman ang kanyang pera ngayon sa mga babae. Sinabi nga dati ni Adrian Broner ang pinakamalaking gastos niya sa babae sa isang gabi, $80,000. Sa iba pang balita, Rico Verhoeven naka-sparring na niya dati si Tyson Fury noong 2015. Kitang-kita po natin na tinatamaan din ng solid si Tyson Fury. Agresibo si Rico Verhoeven dito mga boss at ginagamit naman ni Fury ang kanyang jab. So sanay na si Rico Verhoeven na lumalaban sa mga elite fighters mga boss noon pa. Kaya kahit isang beses lang lumaban sa boxing, alam niya kung paano lumaro. Sabi nga ni Mauricio Sulaiman, gusto niya ilagay sa rank ng WBC si Rico Verhoeven para mabigyan pa raw ng pagkakataon sa boxing dahil sa isang impresibong pinakita niya laban sa number 1 pound for pound. Bumagsak ang rankings ni Usyk sa pound for pound. Matapos ang laban niya kay Rico Verhoeven, marami nga po ang nadismaya kay Usyk. At sinasabi nila tuloy ngayon na na-overhype lang si Usyk. Pero tingin ko hindi overhype yun dahil 2 beses niya tinalo si Joshua, 2 beses kay Fury at 2 beses din kay Daniel Dubois. Nagkataon lang talaga na hindi maganda ang kanyang performance kay Rico Verhoeven. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.